Cargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero, pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Salamat po, Yosek. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao. Are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response? Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po, inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Sunod na tanong mula kay Samuel Madenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian na executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacanang, settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate. Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session. Sorry ba? On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases? Alam natin, simula't simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar na kung saan kinukundina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa investigation concerning forced labor enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So,
kaya po nating ipaglaban na tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukondina sa forced labor. Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo doon sa US tulad po nung inimpose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year? Yaan po ang maaaring isagawa at ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor. Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or dun sa DepDev committee rin po? Sa ngayon wala pang ibinibigay sa atin na detalyeng impormasyon patungkol dyan, Sam. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway? Alam niya na po. Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya? Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng paghihiring. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita. So tama pong sabihin na, again, eye roll lang po ang sagot na umismid lang ang Pangulo. Yes. Kung ang tawag po dati ay ex-Marines, ngayon po tinatawag ni Senator Tulfo na kargador, tawag niyo naman po basurero, ang Pangulo kaya may tawag dito sa mga witnesses? Walang ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC. Ayusek, regarding pa rin po sa earthquake sa Mindanao, may mga naitala na pong damages sa ilang government offices. So aside from suspending the classes, will the President also consider suspending the work in the government doon po sa affected areas? Sa ngayon hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan po ang pag-uutos ng Pangulo. Pero i-update po natin. Of course, definitely nga nagmamonitor ang Pangulo dyan. Titignan po natin at i-update po namin kayo sa iba pang mga utos ng Pangulo. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media. Ang unang tanong mula sa Calabarzon from Sheila Florentino ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries? Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa Local Government Support Fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiaryo po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Socio-Civic Projects Fund kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars. Kada barangay natatanggap ng tig 20,000 pesos each. Ang kalahati naman or 100,000 pesos ay para sa mga proyekto makakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila
tulong ng ating gobyerno sa kanila. Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro? Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo si Secretary Sharon Garin patungkol po dito. Nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So maliban po dyan ay nandito pa rin po, merong project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na may halagang 23.9 billion pesos submarine cable to connect Batangas and Oriental Mindoro. So inaasahan po ang target completion ay January 2028. At ang full Batangas Mindoro 500 kV interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be completed naman bago by the end, no? Sa katapusan ng 2030. So sana po lahat ng mga proyekto at programa ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato.